Ngayon ang ating i-recap ay isang thriller mystery movie na pinamagatang Flight Plan. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ito ay isang mahirap na gabi para kay Kyle Pratt. Si Kyle ay isang American aircraft engineer na nabalo kamakailan sa pagkamatay ng kanyang asawa sa Berlin. Kailangan niyang dalhin ang bangkay ng kanyang asawa sa isang flight papuntang US, kasama ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Julia. Upang matulungan siya sa kanyang anxiety, uminom si Kyle ng mga gamot ayon sa reseta ng kanyang doktor. Kinaumagahan, umuulan ng snow sa labas, may naghihintay na taxi para ihatid sila sa airport. Habang nasa airport, nagpanik si Kyle nang mawala niya si Julia. Nakikita niya ang mga estranghero, mag-asawa, dayuhan at matatanda, pero walang kasing laki ng bata. Muli siyang lumingon, at nakita si Julia sa tabi ng tindahan. Sa galit na tono, pinayuhan niya ang anak na wag umalis, nang walang pahintulot mula sa kanya. Malapit nang sumakay sina Kyle at Julia sa isang eroplano, na tinulungan ni Kyle sa pagdidisenyo. Sila ang unang pumasok sa cabin. Tumingin si Julia sa labas ng bintana, at gumuhit siya ng maliit na puso sa pamamagitan ng kanyang hininga. Pagkatapos ay natulog sina Kyle at Julia. Pagkagising ni Kyle mula sa kanyang pagtulog, napagtanto niyang nawala na si Julia sa kanyang upuan. Sinubukan ni Kyle na magtanong sa ibang mga pasahero, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalala na nakita nila si Julia. Iminungkahi ng isang flight attendant na maaaring nakikipaglaro si Julia sa mga batang kasing edad niya. Naglakad si Kyle sa aisle, sinubukang hanapin ang anak, ngunit wala pa ring palatandaan si Julia. Si Kyle ay patuloy na lumilingon sa paligid, at nagsimulang lumakas ang kaba. Sinuri niya muli ang kanilang row, kung saan sila nakatulog. Tumingin siya sa ilalim ng kumot, at nakita niya ang isang teddy bear, ngunit wala si Julia. Nakakapagtaka, dahil hindi pupunta si Julia kung saan, nang hindi bitbit ang teddy bear na iyon. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa isang flight attendant na si Stephanie, para tulungan siyang mahanap si Julia. Pumayag si Stephanie na tulungan siya, at nag-anunsyo ng nawawalang bata. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, sa kanyang pagtataka ay sinabi ni Stephanie sa kanya, na walang record ni Julia na sumakay sa flight. Naguguluhan si Kyle, dahil sigurado siyang kasama niya ang kanyang anak, kaya sinubukan niyang patunayan ito, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang boarding pass. Gayunpaman, hindi mahanap ni Kyle ang boarding pass ni Julia. Nalaman din niya na ang backpack ng kanyang anak ay nawawala sa overhead bin, na isang malaking imposible, dahil si Julia ay hindi sapat ang tangkad para maabot ito. Sa nakikitang sitwasyong ito, isang Sky Marshal na nagngangalang Jean Carson, ang nagsimulang i-monitor si Kyle, habang hinahanap niya ang kanyang anak. Hiniling ni Kyle na makita ang kapitan na si Marcus Rich, upang masangkot siya sa paghahanap sa kanyang anak. Narinig na walang record ng kanyang anak na babae na sumakay sa flight, tinanong ng kapitan kung nasa ilalim ng anumang gamot si Kyle. Sinabi ni Kyle na umiinom siya ng mga pampatulog, para matulungan siya sa kanyang pagkabalisa, dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Inihayag pa ni Kyle na ang kanyang asawa ay namatay, dahil nahulog ito mula sa bubong ng Evionic Manufacturing Building, 6 na araw na ang nakakaraan. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Kyle na isang suicide. Dahil dito, naghinala ang kapitan at ang iba pang mga crew, na si Kyle ay inatake ng anxiety dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, at imahinasyon niya lamang nakasama niya ang anak sa flight. Gayunpaman, pilit na pinapahanap ni Kyle si Julia. Nag-aatubili si Captain Rich, ngunit inutusan ang mga crew na magsagawa ng masusing paghahanap. Binuksan ang mga ilaw sa cabin, at isang anunsyo ang ginawa sa lahat ng mga pasahero, na huwag umalis sa kanilang mga upuan. Bumaba si Stephanie sa Evionic section, at tiningnan ang paligid, ngunit wala pa ring 6 na taong gulang na batang babae roon. Habang abala si Kyle sa paghahanap, nakita niya ang isang Arab na lalaki. Hinarap niya ang lalaki, nang makilala niya ito mula sa kung saan. Pinipilit niyang alalahanin, ngunit napakagulo ng utak niya ngayon. Pagkatapos ay hiniling ni Kyle sa kapitan na hanapin si Julia sa cargo section, ngunit hindi iyon pinahihintulutan ni Captain Rich. Galit na sinabi ng kapitan na mayroong daan-daang pasahero sa flight, na hindi nakatanggap ng anumang atensyon, dahil ang lahat ng crew ay abala sa paghahanap sa isang bata, na wala ni isa sa kanila ang naniniwalang nakasakay. Si Kyle ay hindi nakikinig,
at pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa Arabo. Inakusahan niya ang lalaki ng pagkidnap sa kanyang anak, dahil naaalala niya ngayon na nakita niya ito kagabi, nakatitig sa kwarto ni Julia. Ang lalaki ay naiinis na inakusahan siya, pagkatapos ay ipinakita ang proof ng receipt ng hotel kung saan siya nakatira, na hindi malapit sa apartment ni Kyle. Nangyari ang kaguluhan, dahil pinilit ni Kyle na umamin ang lalaki, kaya nag-away ang dalawa. Sawa na sa ipinakitang ugali ni Kyle, sinabi ni Carson na mas may katuturan na ngayon ang pagkamatay ng asawa nito, dahil ang makasama lang si Kyle ng ilang oras, kahit siya ay handa na ring tumalon sa bubong. Hindi nagtagal, nakatanggap si Captain Rich ng mensahe mula sa ospital sa Berlin, na nagsabing kasama si Julia ng kanyang ama nang mahulog sa bubong, at namatay din ang bata dahil sa internal injuries. Ngayon ay naniwala na ang mga crew, na si Kyle ay delusional. Galit na itinanggi ni Kyle ito, at sigurado siyang buhay pa si Julia, at kasama niyang sumakay sa eroplano. Nararamdaman ni Carson na si Kyle ay isang banta dahil sa paggawa ng ganoong kwento, kaya pinasasa niya ito, at pinaupo sa kanyang upuan. Lumapit ang isang therapist na si Lisa, at nagsimulang magtanong sa kanya, na naging sanhi ng pagdududa ni Kyle sa kanyang sariling katinoan. Sinimulan na niyang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang anak. Gayunpaman, napansin niya ang puso na iginuhit ni Julia kanina sa bintana, sa tabi ng kanyang upuan. Lalong naging kumbinsido si Kyle na may kakaibang nangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya sa therapist na hayaan siyang gumamit ng banyo. Pagpasok sa banyo, umakyat siya sa itaas na compartment, at sinabotahe ang electronics ng eroplano, na nag-deploy ng mga oxygen mask at namatay ang mga ilaw. Nagsimulang magpanik ang lahat ng mga pasahero at crew, at napagtanto ni Carson na si Kyle ang nasa likod nito. Ginamit ni Kyle ang kaguluhan, at sumakay sa maliit na elevator papunta sa lower freight deck. Doon ay nakita niya ang kabaong ng kanyang asawa. Binuksan niya ito habang iniisip na nasa loob si Julia, ngunit ang katawan lamang ng kanyang asawa ang natagpuan, at wala si Julia. Nahanap siya ni Carson, at sinabing ang flight ay gagawa ng emergency stopover sa Goose Bay Airport, kung saan siya ay dadalhin sa kustodiya. Habang inihatid siya sa kanyang upuan, nagsimulang pumalakpak ang mga pasahero. Ang iba ay nakatitig sa kanya, kabilang na ang Arab na lalaki. Nakarating si Kyle sa back row, kung saan siya huminto at umupo doon. Nagsumamo si Kyle kay Carson, na kailangan niyang hanapin ang anak sa buong eroplano pagkalapag. Saglit na nag-isip si Carson, pagkatapos ay nagpa siya na makipag-usap sa kapitan. Gayunpaman, sa halip na makipag-usap sa kapitan, palihim siyang bumaba sa freight deck. Doon ay kinuha niya ang 2 pampasabog at isang detonator, na nakatago sa kabaong ni David na asawa ni Kyle. Pagkatapos ay umakyat siya sa avionics section, at kinabit ang mga pampasabog sa gilid ng platform, kung saan makikitang natutulog si Julia. Sa puntong ito, ipinahayag na si Carson ang may pakana sa likod ng lahat ng ito. Sina Carson at Stephanie ay nagsabuatan na i-hijack ang sasakyang panghimpapawid, para sa $50 million na ransom at e-frame up si Kyle, dahil sa kanyang kaalaman sa eroplano. Dinukot nila si Julia para mapilitan si Kyle na buksan ang kabaong ng kanyang asawa, kung saan nila inilagay ang mga pampasabog at detonator. Sinabi ni Carson sa kapitan na si Kyle ay isang hijacker, at nagbanta na pasasabugin ang eroplano, maliban kung ang airline ay maglilipat ng $50 million sa isang bank account. Hindi pa rin makapaniwala si Kyle sa lahat ng nangyari, at balisa na tumingin siya sa labas ng bintana, habang papalapag na ang eroplano. Nataranta ang ibang pasahero dahil sa emergency landing. Pagkatapos lumapag, ang mga pasahero ay lumabas sa eroplano. Habang papaalis ang kapitan, tinawag siya ni Kyle, ngunit galit ito habang sinabi niya kay Kyle na nabayaran na ang ransom. Lalong naguluhan si Kyle sa mga pangyayari, ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay kagagawan ni Carson. Ginamit niya ang sitwasyon para mabaliktad ang katotohanan, at ipamukha na si Kyle ay isang terorista. Napagtanto ang lahat ng ito, nagpa siya si Kyle na samantalahin ang papel ng hijacker, at inutusan si Carson na manatili sa eroplano, habang umalis na ang lahat ng crew. Nag-alangan si Carson, ngunit naisip niya na kung tumanggi siya, malalaman na siya ang may pakana ng lahat. Sa sandaling magsara ang pinto ng eroplano, hinampas ni Kyle si Carson gamit ang fire extinguisher, pinusasan siya, at kinuha ang detonator mula sa kanyang bulsa.
Lumabas si Stephanie sa pinagtaguan, na napag-alaman na hindi pala bumaba ng eroplano kasama ng ibang crew. Nagkamalay si Carson, at hinabol niya si Kyle, hanggang sa magkulong siya sa cockpit. Binuksan ni Kyle ang isang hatch door sa atik ng eroplano, at ibinato ang isang binder. Nang marinig ni Carson ang kalabog sa itaas, umalis siya sa pinagtaguan ni Kyle. Lumabas si Kyle sa cockpit, at nakatagpo ang nagigilty na si Stephanie. Sinuntok niya ito, pagkatapos ay nagpanik at agad na tumakas sa eroplano. Patuloy na hinahanap ni Kyle ang kanyang anak sa avionics, at nadatnan niya si Julia doon, na walang malay. Agad niya itong niyakap at binuhat, ngunit di nagtagal ay sumunod si Carson doon, at nakitang wala na si Julia. Habang naghahanap, ipinahayag ni Carson na pinatay niya ang asawa ni Kyle, upang ipuslit ang mga pampasabog sa loob ng kanyang kabaong, alam na hindi ito maskan sa checkpoint. Agad na dinala ni Kyle si Julia sa hindi nasusunog na compartment ng eroplano, hawak ang detonator. Habang binabaril siya ni Carson, isinara niya ang pinto, at pinasabog niya ang eroplano, na ikinamatay ni Carson sa proseso. Nagulat ang mga pasahero at crew sa nangyaring pagsabog ng eroplano. Ilang sandali pa, lumabas si Kyle habang kinakarga ang kanyang anak. Lahat ng mga pasahero ay nagulat, at napagtanto na siya ay nagsasabi ng totoo. Kinaumagahan, sa airport terminal, lumapit si Captain Rich at humingi ng tawad kay Kyle, dahil hindi niya ito pinaniniwalaan. Samantala, nahuli ng FBI si Stephanie, at ipinaalam sa kanila ng isang ahente, na ang direktor ng mortuary sa Berlin ay naaresto rin. Dinala ni Kyle si Julia sa siksikan ng mga pasaherong napagtanto ang katotohanan. Lahat ay natigilan at medyo guilty sa hindi paniniwala sa kanya. Bago isinakay ang kanyang anak sa isang van para ihatid sila, nagising si Julia at inaantok na nagtanong kung nakarating na ba sila. Ang huling eksena ay nagpapakita ng Arabo na pasahero, na tumulong na kunin ang bag ni Kyle, bilang paggalang at pagpapatawad. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.